Sa video ito, tuturo ko sa inyo yung mabilis ang pag-install ng dual horn sa ating mga motor gamit yung built-in relay na nabili natin online. Mabilisan lang ito kung gusto nyo na mas malakas na busina at i-DIY paglalagay nito. Tara, turo ko sa inyo yung proseso. Recently, actually, pinalitan na po natin yung stock na busina natin, which is ito, ng Seaworks horn. Ang kaso, base sa comments natin, mahina siya or mas malakas pa rin yung stock. Kung kaya naman, bumili na po tayo ng dual horn. So, Seaworks po sana yung bibili natin, kaso walang stock yung this type po nila. Kaya bumili pa rin po tayo ng branded, which is Bosch. So, dual horn po yan, nasa 600 to 700. Naglalagay na lang po ng link dito sa description. Ito, quality naman po yung Bosch. So, pwede po ito para sa ating mga motor at space saver po yung mga this type katulad nito. So, mabilisan na lang po yung pag-install natin dahil may nabibili na po na built-in harness para sa busina po natin. Kompleto na po ito, may relay, meron po siyang fuse. Kaya naman safe po yung wiring natin at di na po tayo ma-hassle sa paggawa ng mga wiring. Ayan, may mga terminal na rin. Ngayon, yung pagdudugtong na lang po yung ituturo ko sa inyo. Take note lang po kapag dalawang busina or dual horn yung ilalagay nyo sa inyong mga motor, kailangan po nito. Di tulad kapag isa lang, which is ito, pag isa lang yung busina nyo, plug and play lang. So tatanggalin nyo lang to, tapos isasaksak nyo yung bagong busina nyo. Pero pag dalawa na, kailangan na po ng relay para ma-make sure po natin yung voltage ng busina natin at malakas pa rin po siya. Itong harness na to, nasa 100 pesos lang to kung di ako nagkakamali. Mas mura compared sa bibili ka pa ng wire, ng relay, ng fuse box. Mas mahal pag bukod-bukod mong binili yan. At ito, isahang bili na lang, hindi ka pa ma-hassle sa pag-wiring. So actually, kahit wala kang alam sa pag-wiring, kayang-kaya mo yung i-DIY basta alam mo lang yung pagdudugtungin mo. By the way, pwede po ito sa kahit anong motor, hindi lang po sa Honda Click. Pwede Aerox, NMAX, Honda Beat, kahit anong mga motor, basta yung pagdudugtungin, alam nyo lang. Siguro magkakaiba na lang sa pagpuposisyon ng mga busina, tsaka sa pagtatanggal ng mga fairing, syempre iba-iba po yan. Pero yung concept, pare-pares lang po yung pagdudugtungin. So dito sa wiring po natin, ayan, pakita ko na po sa inyo yung gagawin po natin. Dito may makita po kayong kulay itim na wire, nakahiwalay po yan ha. Ito po yung negative natin or body ground. Idudugtong nyo po yan sa bakal ng inyong mga motor o sa may tornilyuhan para ipitin po yan. Kahit aling bakal, pero mamaya pagkita ko sa inyo kung saan natin siya iipit. Ito kasi yung negative ng ating mga harness. Tapos dito naman sa part na to, kung makikita nyo, napakaraming kulay, di ba? Ihiwalay nyo lang po itong part na parang male na socket na yan. Itong dalawang to male. Kasi itong apat na to ay female na yan. Yung female na socket, may mga butas. Ito yung male, yung may patusok. So dito sa female, paghiwalay nyo lang yung dalawang pares. Hindi nyo pagsasamahin yung dilaw sa dilaw, itim sa itim. Paghiwalay nyo yung dalawang yan, dahil yan po yung isasaksak natin dito sa tig-isang busina po natin. Kung makikita nyo sa busina natin, may male po siya na socket. Sasaksak po natin itong isang pares ng dilaw at itim. Pwede magkabaligtad yan, basta dilaw at itim. Huwag po dilaw at dilaw, kasi hindi po gagana yung inyong mga busina. So yan, okay na tayo dyan. May natitira na lang na dalawa dito. Yung dalawa na to, yan po yung i-connect natin sa pinakasaksakan ng busina po natin. So dun sa taas na part na yan, female po yan. Kung kaya naman sa swak po, itong dalawang socket po na to. Pwede namang magkabaligtaran yan. So di po natin siya kailangang i-tester para malaman po natin kung alin yung isasaksak dyan. Pwede magkabaligtaran itong dalawang ito. Walang polarity po yan. So ulitin ko lang, itong naliligaw na isa na itim is negative po yan. Itong apat, paghiwalay nyo lang, gawin nyo yung tig-isang pares. Paghiwalay nyo yung kulay, dilaw at itim, yan yung isasaksak nyo sa busina. At itong dalawa, yun yung isasaksak nyo doon sa kaninang tinuro ko. Ngayon, kung makikita nyo sa ilalim, meron po siyang fuse box dito. So meron na po yung laman na fuse natin, which is ito. Ayan, pwede nyo na pong gamitin yung fuse na nandito na libre. Tapos pwede nyo rin palitan, pwede nyo gawin 25, 30 or 10, depende na po sa inyo. Pero sa atin, pinalitan po natin ng 30. Kasi yan po yung puputok kung sakali mang magka-problema sa ating mga busina. So sa isang dulo po niya, may makikita po tayong battery terminal po dyan. Ilalagay po natin to sa positive ng ating mga baterya. At pagkatapos nun, nailagay na po natin lahat,
gagana na po yung ating mga busina. Sa pagpoposisyon, mamaya kasi tatanggalin natin tong fairings. Mamaya ako napapakita sa inyo yan. Gawin lang po muna natin yung pagdudugtong para habang nakalabas po itong harness natin, alam nyo kung saan po natin siya idudugtong. Para makita lang din natin kung gagana yung tinuro natin. So yung harness natin, sapat naman yung haba niya, yung papunta sa baterya. Ito lang naman yan guys, ito yung papunta sa baterya. Kasama niya yung fuse. So papasok natin to sa lalagyan ng baterya mamaya. Tapos dire-diretso yung wire, papunta siya dito. So papasok natin yan. Paangat dito sa loob ng ating mga motor. So unahin na po natin yung paglalagay sa ating mga busina. So yan, pag bumili tayo ng busina, may dalawang male po yan na socket dito. So kagaya na sabi ko sa inyo kanina, itong apat na to, dilaw at itim. Pero minsan depende sa harness ha. Pero hanapin nyo lang yung apat na female. Pag hiwalay nyo, yung magkaibang kulay. Ayan. Tapos wala namang polarity kahit magkabaligtad po yung dilaw at itim. Dito sa pagsaksak dito, okay lang yan. So saksak lang natin sila dito. Ayan, isa, dalawa. Tapos yung isa pa, saksak lang din natin. Ayan, kahit magkabaliktad yan. Ayan, hindi naman kayo malilito. Kahit tsaka huwag kayo matakot. Kasi gagana at gagana yan. Kahit magkabaliktad. Yun, okay na tayo dito. So, na-terminate na natin yung apat na wire. May natitira na lang 3 dito. Ito yung negative natin. Tutornilyo natin sa tornilyuhan or sa bolts sa bakal. Tapos sasaksak natin to doon sa terminal ng busina natin. Pero bago yan, subukan muna natin kung gaano kalakas yung stock para ma-compare natin dito sa dual horn na i-install po natin kung gaano siya kalakas. So yung ganong kalakas po yung Seaworks na nabili natin last time. Halos kasing same lang ng stock, no? Sabi din sa comment. Kaya naman lalakasan po natin siya ngayon. Tsaka take note lang, ayan, kung gusto nyo na mas malakas na busina, mas dinig po kayo at nahihinaan po kayo sa stock na busina po ninyo, try nyo po yung gagawin natin. So tanggalin lang po muna natin stock na busina natin. So ito yung 10mm na tatanggalin natin. Pag natanggal na yan, lalambitin na po yung busina natin. Tatanggalin lang po natin to socket dito sa taas. Ayan o, hugutin lang, di ba? Napaagaan. Ngayon yung isasaksak po natin dyan is itong part na to. So pwede magkabaliktaran yan. Tapos itong negative ay itutornilyo po muna natin dito sa part na to. Hindi pa yan permanent, tatry lang natin. Ayan, ipit lang po natin siya dito. Ayan, naipit na natin siya dito. Saksak naman natin to. Itong dalawang to dito sa socket ng busina. Ano naman polarity po yan, kahit magkabaliktad pwede. Swak na swak po yan. Iyon, no? Tapos yung natitira na lang po natin na hindi nakasaksak or wala pang pinagdudugtungan is ito. So dudugtong lang po natin siya dito sa positive ng ating baterya, which is nandito. Ayan, tapos testingin natin kung gagana na siya. Ayan, luwagan lang natin itong terminal ng positive natin. Ayan, pasok lang natin itong terminal. Ayan, dito yan sa busina natin, positive. Tapos tornilyo ulit natin. Ayan, tornilyo na. Check natin. Ayan, recap lang natin yung busina natin, yung apat na terminal, okay na. Negative, okay na. Terminal papunta sa busina. Ayan, okay na. Ngayon, check natin kung aandar yan. Ayan yung mga busina natin, ha. Check natin. Tapos doon, okay na. Positive. Ayan. Tignan natin kung malakas, guys. Lakas, grabe. Nahulog. Sinabit muna natin siya. Nagbabibrate eh. Nahuhulog. So ayan, nakasaksak na ulit. Check natin. Lakas niya, grabe. Grabe, parang busina na ng jeep to ah. Lakas. Ayan, okay na tayo. Gumana naman siya. Tama naman yung pagka-wiring natin. Yung magiging challenge na lang dito is kung paano natin siya pwesto sa ating mga motor. So depende na yan sa unit nyo. Kung NMAX, Aerox, ADB PCX, kahit ano man yan. Basta alam nyo lang yung proseso kung ano yung pagdudugtungin, magagawa nyo na yan. Magiging challenge na lang kung paano nyo padadaanan yung wiring natin. So dito sa Honda Click, basically, itong wire na to, papasok yan dito. Tapos, dadaan yan dito sa bangka sa ilalim. Papasok dito, tapos yung mga busina natin, hanap tayo ng pwesto sa loob. So baklasin lang natin to. Pakita ko mamaya kung paano yung naging proseso natin sa pagpupwesto ng ating busina. So yan, napaklas na natin yung motor natin. Sa pagpuposisyon nito, maganda is nasa open area siya tulad ng position ng stock. So yung position ng stock,
nandito siya sa part na to. Ayan, nandito sa ilalim. Ayan, para kapag bumusina tayo, ayan, open siya. Pa-open siya papunta sa harap. So, yung balak natin, dahil yung isa wala pang lalagyan ng pwesto, dito na lang natin siya ilalagay sa may tornilyuhan sa ilalim ng ECU. Pag ganyan yung naiisip kong posisyon, ngayon, para may usap po natin siya, na naka-slant po siya na ganyan, kailangan po natin magtabas ng konti dito. Konti lang naman para may tornilyo po natin siya dito. Also, maganda yung pwesto niya. Kabilaan po nun yung busina natin. Sa part na to, pinutol po muna natin papunta sa battery para maisuksok po natin siya dito sa ilalim papunta sa taas para walang sagabal. Ayan, sa part na to, naiangat na po natin at tinape lang po natin yung magkapares ng mga wire para malinis tignan. Tapos yung body ground dito po pala natin inipit. Na po tayo lahat sa wiring, meron na po pa supply sa battery, tapos yung relay po natin nandito, tapos tinape po natin yung bawat papunta sa busina. Yung busina nalagay na po natin. Ito, tsaka ito. Pero testing lang po muna natin yung stock tsaka yung binili natin nung last na isa. Para sa mga gusto talaga ng sobrang budget meal, bili lang po kayo ng isang piraso. Tapos yun, yung stock at tsaka yung bagong isa, yung ipagpares nyo. Pero kung gusto nyo bumili ng malakas talaga, dual horn, ayan, ito po, pares po yan, nasa 600. Ito kasi nasa 200 to 300 kung bibili lang kayo ng isang busina, papares nyo sa stock. Try lang natin kung gagana po siya yung stock sa yung isang piraso. Ayan, dual horn pa rin naman, hindi lang siya ganun kalakas talaga. Malakas na rin malakas na rin. Hindi pa ito yung binili natin, so ngayon ilipat natin dun sa bago. Ayan yung position pala niya. Ayan o, dapat hindi siya tatama dito. Ayan o, dapat hindi tatama. Tignan nyo rin, yung dito stock position naman siya, hindi naman siya tatama. So yan, ngayon naman nilagay na po natin siya dun sa bagong dual horn natin. Ayan, isa dito. Ayan yung wiring nya, packet po yan papunta dito. Tapos ito yung sa busina, yung mill. Ayan, tapos ito ayusin pa natin to, lalagyan natin ng cable tie. Maghanap ako ng cable tie kahit isa lang para di gumalaw. Tapos yung kabila, ito yan, ito sa MDL natin to, hindi natin pakikialaman yan. So kailangan naka-intact siya pataas para hindi lumawlaw. Ayan o, ganda ng posisyon dito, kabilaan po siya o. Medyo nakapailalim lang yung posisyon nito or yung direksyon nito, ito pa diretso, pero okay lang naman yan, at least nandito sa ilalim pantay po sila, pantay yung tunog. So ngayon tignan naman natin yung power po nya. Lakas. Parang busina ng sasakyan, ng kotse. Grabe. Ito kasi pwede rin siya pang kotse. So itunog niya, pang kotse talaga siya. Kasing lakas niya pang kotse. So itong ginawa natin, pati yung harness, pwede po yan sa mga kotse, sa mga 24 volts, also sa mga 12 volts. Katulad ng motor. So pwede nyo pong gayahin yung pag-wiring, basta alam nyo lang po yung padadaanan or pupuntahan ng bawat wire. So yan, medyo obvious na to compared sa stock natin at sa bagong binili. Mas malakas na po yan, talagang dinig na po tayo sa kalsada. Kung gusto nyo budget meal, bili lang kayo ng isa, pares nyo sa stock. Pero kung gusto nyo ng malakas talaga, pares bago, ayan, maglalagay po ng link nung Bosch horn po natin at saka ng mga ibang brand kung gusto nyo maglagay ng ibang brand. Same lang din naman po yung pag-install po nyan. Siyempre, tatakpan na lang natin yan at all goods na tayo. Tingnan na lang natin kung may sasabit or whatsoever. Medyo paggabi na, so yun, baka abutan na tayo ng gabi. Mag-outro na tayo. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, pag-install DIY ng dual horn sa ating mga motor. Bye bye.